Bago ang lahat, unahin na natin ang pinaka-positive update ng araw. LeBron James is almost back. Ayon sa mga ulat, nakabalik na si LeBron sa full basketball practice matapos ang kanyang sciatica issue at posibleng maglaro siya as early as the Lakers' upcoming game versus Utah. Ano ang epekto nito sa Lakers? Malaking bagay agad ang leadership ni LeBron, mas magiging smooth ulit ang offensive sets, makakatulong siya sa spacing at ball movement, at syempre, clutch time presence. Right now, ang Lakers ay sobrang inconsistent. May mga games na maganda ang depensa pero sablay ang offense at minsan naman baliktad. Ang hirap nila mag-close ng games without LeBron. Kapag nakabalik ang King, mas organized ang half-court offense, mas mataas ang energy ng buong team, makikita ulit natin ang two-man game nila ni Luka, and importantly, mas tataas ang playoff chances nila. Pero tanong, kayang pa bang mag-dominate ni LeBron sa year 23? So far, sa mga practice clips at reports, mukhang solid pa rin ang katawan niya. Hindi pa rin nawawala ang explosiveness at basketball IQ niya is still unmatched. Kung healthy si LeBron, Lakers will always be dangerous. Ngayon, eto na ang malaking rumor. Houston Rockets are exploring a trade for Kyrie Irving. This is huge. The Rockets want to fast-track their timeline. Hindi lang sila pang rebuild. Gusto nila maging playoff contender now. Bakit bagay kay Kyrie ang Rockets? Elite scoring, better shot creation, a true closer, veteran presence para sa young guys, perfect fit sa offensive system ni Coach Ime Udoka, at higit sa lahat, reunion nila ni Kevin Durant. Imagine a lineup na may Kyrie Irving, Kevin Durant, Amen Thompson, Jabari Smith Jr., and Şengün. Offensively, napakadelikado. Sa clutch, mas may identity sila. At defensively, Udoka system can cover Kyrie's weaknesses. Pero bakit papayag ang Dallas? Two possible reasons. 1. Roster restructuring. Baka gusto nila ng mas bagets o more defenders around young core. 2. Avoid long-term salary. Trading Kyrie opens flexibility. Pero syempre, malaking risk para sa Mavericks. Kyrie is still their second best player. So ayun mga idol, sobrang init ng mga rumors ngayon. LeBron is returning, Kyrie to Rockets is gaining momentum, at posibleng makita natin ang pinaka-unexpected reunion, KD plus Kyrie sa Houston. Ngayon, kayo naman. Sa tingin ninyo, magiging contender ba ang Lakers kapag bumalik si LeBron? Should the Rockets really trade for Kyrie Irving? At kung ikaw ang GM ng Rockets, kukunin mo ba si Kyrie para i-reunite sila ni KD? Ilagay ang sagot sa comments. Babasahin ko lahat. Like, share, and subscribe mga idol. Lagi kayong updated dito sa channel kung NBA News ang hanap ninyo. Peace out!